Scorpio! Spirit Guide Messenger po. Okay, Scorpio. Bago tayo magsimula, no, gusto ko sabihin sa'yo na siguro kaya na andito ka sa aking YouTube channel, maaari siguro dinala ka ng iyong spirit guide or ng iyong gabay dito, no, para makatanggap ka ng mensahe na nasa sa iyo yan, kung anong mensahe na sa tingin mo ay para sa iyo. Okay? So, Scorpio, palawakin mo ang iyong pag-iisip at ang iyong puso't kalooban nang sa ganun, malinaw mong matanggap ang mensahe. No? Mensahe na mula sa iyong gabay. At sa ating divine source. Okay? So, purihin natin ang Panginoon. At, sorry Scorpio, hindi ko alam kung anong religion mo, pero sa tingin ko, pareho naman tayo ng mission at intention dito sa mundong ito, Okay? So, Scorpio, simulan na po natin ang reading para sa iyo. So, Scorpio, sa card natin ngayon, dito, tatanungin natin kung paano or gaano katagal madedevelop ang relasyon mo sa iyong, sa taong pinahalagahan mo, sa buhay mo, At, itong ating mga oracle card or ito lang ang ating ngayong oracle card na gagamitin, then ito ang ating main, So, sa ating oracle card, Scorpio, itong ating oracle card ang tutulong sa atin para magkaroon tayo ng tamang desisyon at posibleng kalalabasan na magiging malinaw sa atin, Kundi naman, ang mensahe ay isang clue para sa ating landas na tatahakin, So, ikaw na ang bahalang umintindi niyan, Scorpio. Okay, sisimulan kong kumuha ng, actually may spread to, pero hindi ko na siya i-spread. As usual, ganyan na lang ang gagawin ko. Then, meron tayong 9 of Hearts and then Enchanted Forest. Kasi dahil ito lang ang ating Night Wind. Dahil ito lang ang ating oracle card, so 5 ang kukuhanin ko. Apprehension. And then, Jewel Drip. 5-6 na lang. Kasya pa ba? Sorry guys. Sorry Scorpio Gaganyanin ko na lang ang ating card. Okay. Kasi 6 ang kukuhanin ko Feeling ko 6. Rising above. Okay. Habang naka-display siya dyan ko. Hindi ko na siya, bubuhatin pa. Checkin ko lang muna yung aking, yung aking screen. Okay, mukhang nakakita niya naman. Okay, Scorpio, simulan ko dito sa ating 9 of Hearts, Ito, Scorpio, itong ating oracle na to, nagpapahiwatig ito ng emotional fulfillment, So, ito ang iyong energy, So, ikaw at ang person mo ay stable sa ngayon, So, sinasabi nitong ating oracle card, ipagpatuloy mo, Scorpio, ang maayos niyong pagsasama, At kinakailangan niyong protektahan ang bawat isa at nararapat na kayo ay magkaisa. Yun ang ating mensahe ng ating 9 of Hearts. And then meron tayong Enchanted Forest. Tama ba? Enchanted Forest. Okay. Ito, tingin ko, ang inyong relasyon ay parang, masasabi natin, parang bagyo. Maya-maya na lang biglang lalakas ang hangin tapos hihina, At ang ganyang klaseng emosyon mo, tingin ko ikaw to, Ang ganyang klaseng emosyon mo ay makakaapekto sa inyo ng person mo, At huwag kang magmadali, ang sinasabi nito, huwag kang magmadali, mangyayari ang dapat mangyari sa tamang panahon. Yan ang mensahe ng ating Enchanted Forest. Then, meron tayong Night Wind. Night Wind, nakakita nyo ba? Yan, Night Wind. Ito, Night Wind. Malamang siguro, Scorpio, may mga bagay or sitwasyon na nakaapekto sa'yo or sa iyong pag-iisip. Malamang iba sa inyo, hindi lahat. So, may nakaapekto sa'yo, sa iyong pag-iisip na hindi, kumbaga, ano ba masasabi ko?
siguro sa pag-iisip mo, no, hindi ka makatulog. Kaya naman, ang pahiwatig ng ating oracle card, alisin mo na ang pag-aalala o yung takot na harapin ang isang bagay or sitwasyon or maaring tao rin, ano. So, alisin mo na yan. Ano, Scorpio? And then, meron tayong apprehension. Ito naman, para malampasan mo ang bagay, sitwasyon, or tao, hindi ko alam, ano, kung alin doon, ano. So, kailangan mong kumilos ng naaayon at huwag mong ipagpaliban, ano, lalo na kung ito ay panahon na dapat gawan mo ng aksyon. So, alisin mo ang duda sa sarili mo. Ito ang pahiwatig sa iyo ng ating apprehension. Then, meron tayong dali lang, hindi ko mabasa eh. Ibabalik ko rin. Jewel within a teardrop. Okay. Ito naman, jewel within a teardrop. Ang pahiwatig nito, no, Scorpio, sinasabi na ito ang panahon para palitan ng luha ng kaligayahan. Okay? Kasi lumuluha yung babae, no? Then, meron tayong rising above. Ito naman, ang pahiwatig nito, kahit ano pa ang sitwasyon, bagay, tao, tigilan mo ang pag-iisip. Ilayo mo muna ang sarili mo kung kinakailangan. Yan ang sinasabi sa iyo ng ating mga oracle card. Okay? So, Scorpio, ano, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. And then, hindi ko alam kung makaka-clarify natin ito sa ating main card. Pag na-clarify, then very good. Kung hindi naman, simpleng mensahe lang po yan. Ano? So, move on na po tayo sa ating main card. Tingin ko, bubuhatin ko na lang ito. Okay, meron tayong Two of Pentacles, the Sun, King of Wands. Two of Pentacles, the Sun, King of Wands. Medyo iakyat ko lang siya ng konti. And then, Seven of Swords. Seven of Swords. Ten of Swords. Okay naman ang Ten of Swords. Nine of Pentacles. Nine of Pentacles. Ten of Cups. Five of Wands. Nakikita pa ba sa screen? And then the Hermit. The Fool. And then, ano ba? Four of Pentacles upright. Scorpio, no? Tingnan lang natin ang iyong kasalukuyang sitwasyon, ano? Simulan natin dito sa ating left na baraha. Itong ating Two of Pentacles, ano? Itong ating Two of Pentacles, ano? Nagpapahiwatig ito ng balance. So, sinasabi nito, no? Ikaw, balance ang iyong relasyon ngayon. Balance ang inyong relationship. Ang feelings at emosyon mo. So, kung sakali man, may mga bagay na hindi kayo nagkakaunawaan ng person mo, ng partner mo, tingin ko, nahahandle nyo naman. Hindi ko lang alam, Scorpio, no, kung ano pa ang binabalanse mo maliban sa person mo. Kung ano ang piniprioritize mo, no. Pero dito sa ating Two of Pentacles, nakikita ko ang connection, no. Nakikita ko ang connection nito sa ating oracle card na Nine of Hearts. Nakikita mo ba yan? Nine of Hearts. No? Nagpapahiwatig na sa ngayon, nakamit mo ang iyong emotional fulfillment. 'Di ba? Sabi ko kanina, no? At meron din tayong jewel in a teardrop. Ito naman siya, no? Yung babaeng umiiyak, sabi ko kanina, no? So, yan. Na-clarify natin. At meron din tayong the Sun na upright. Nagpapahiwatig ito na ikaw at ang person mo na kung ano man ang inyong saloobin sa isa't isa na ipapahayag nyo. Na ipapahayag nyo naman ng walang pagtatalo at tingin ko open kayo sa isa't isa. At sa kabila ng inyong relasyon, meron pa rin kayong freedom. Ano? At tingin ko yun din ang nais nyong dalawa, no? Ang magkaroon pa rin ng freedom sa kabila ng lahat-lahat, ano?
At yung next card din natin, maganda to. Maganda rin ang pahiwatig nito, yung ating King of Wands. Actually, itong Two of Pentacles plus yung The Sun plus itong King of Wands, nasa positive meaning itong tatlong cards natin, Sa tingin ko talagang binabalance nyo ang inyong sitwasyon, At tingin ko, pinatibay nyo ang inyong relasyon. Tingin ko, meron kayong strong belief sa isa't isa. Kaya nga sabi ng ating Two of Pentacles na balance kayo. Kahit mahirap unawain ang ugali ng isa, or kahit mahirap intindihin ang isang sitwasyon, Kaya naman sinasabi ng ating Enchanted Forest, Enchanted Forest, na ang pabago-bago mong emosyon ang magpapahina sa inyong samahan. Pero dahil naibabalance mo, naibabalance mo siya. Kaya naman very positive ang mensahe ng ating baraha, Scorpio. So tingin ko sa mga card na lumabas, tingin ko sa tatlong, eto, at saka eto. Tingin ko, dito, sa card natin, lumabas na-develop nyo na ang relasyon nyo. Pero meron pa tayong natitirang ibang card, So, babasahin natin yun, Pero dahil ang ating tinatanong sa ating baraha ngayon, kung paano develop or paano ma-develop, at gaano katagal, So, tingin ko na-develop nyo na. Pero, hindi ibig sabihin na ending na yan, Dahil ang buhay naman ng tao is continuous yan, So, tingnan natin sa susunod na ating baraha. Meron tayong Seven of Swords. Itong barahang ito, nagpapahiwatig ng inyong future. Mga bagay, sitwasyon na malamang mangyayari. Malamang na ikaw or yung person mo magkakaroon ng cheating. Or baka isa sa inyo, nag-i-spy, Nag-i-spy na ngayon. So, Scorpio, baka meron kang kaibigan na nagkukunwaring kaibigan. Kasi ang pahiwatig ng ating baraha na may kumbaga, ang pahiwatig kasi nito, betrayal. So, ang masasabi ko lang sa iyo, Scorpio, magmasid-masid ka na lang muna, Kung makakapag-ingat ka, kayo, Siguro, malamang hindi magaganap ang betrayal kung sakasakali man, Siguro kung sakali mang maganap, tingin ko, short period lang yan. At yun din ang pahiwatig din ng ating Ten of Swords na reverse, So, pagsubok yan, Ito naman kasi, ang pahiwatig nito, malalampasan nyo yan. Actually, kung may betrayal, may nag-cheat sa inyo, katulad ng sabi ko kanina, yan ay isang pagsubok, So, kung pagsubok kung hanggang saan ang inyong pagsasamahan, pagtitiwala sa isa't isa, pagmamahal. Yan din ang pahiwatig ng ating apprehension na oracle card, di ba? Ito. Para malampasan ang bawat bagay, sitwasyon, kailangan mong kumilos ng naaayon. Okay? So, yan. Na-clarify natin yung barahan natin dyan. Then, yung susunod naman, meron tayong Nine of Pentacles na reverse din, Itong barahang ito rin, nagpapahiwatig na kumbaga, wala kayong kamalayan, Ikaw, Scorpio, wala kang kamalayan. Actually, pareho din to sa ating Seven of Swords, May mga ilang pang pagsubok na darating sa inyo, Maaring pera, trabaho, or pamilya. Yung mga ganyang klaseng issue, Na sa tingin ko, mawawala ang katatagan nyo sa isa't isa. Ganon din yung freedom nyo. So, isa ring pagsubok yan. Meron naman tayo ditong Ten of Cups na reverse. Itong barahang ito, pareho din to sa Seven of Swords, Nine of Pentacles, at eto, Ten of Cups. Kung kayo ay kasal na, at may mga anak kayo, kahit walang anak, malamang magiging broken family kayo. Or kung mag-on lang kayo, or mag-on pa lang naman kayo, siguro magkakaroon kayo ng breakup ng person mo. Maaari siguro yung iba sa inyo, gusto ng person mo magkaanak, then dahil hindi kayo makabuo, malamang nauwi sa cheat, So itong person mo pwedeng
Pwede ring vice versa, no? Sa ganitong kadahilanan. Malamang na ito ang malaking dagok sa inyong relasyon, ano? Pero marami kayong pagsubok na pagdadaanan or darating sa inyo, no? So, kayo lang ang nakakaalam yan or hindi natin malalaman kung hanggat hindi dumating ang pagsubok na yan, ano? Pero ang sinasabi, may cheating na magaganap, ano? So, magmasid-masid ka na. Okay? And then, meron tayong 5 of Wands. Ito, no? Ito naman, 5 of Wands na reverse plus yung ating 10 of Swords. Ito naman, itong dalawang card na to, nagpapahiwatig naman ito na malalampasan nyo ang pagsubok. Kung makikipag-areglo kayo sa isa't isa, kung ibabalik nyo ang balance nyo, no? Itong tatlong card natin, maganda kasi ang positive yan, ano? So, kung ibabalik nyo yung balance na inyong relasyon, ang inyong pagkakaisa, kahit ano pang pagsubok ang inyong pagdaanan, kung ipaglalaban nyo ang inyong pagmamahalan, ano? Kung ano mang klase or gaano kabigat ang dumaan sa inyo, huwag lang kayong matakot, harapin nyo ang isa't isa, ano? Mababalik nyo ang inyong peace and harmony ng inyong relasyon. Kung anong relasyon ang meron kayo, no? So, kaya itong person mo, no? So, kaya naman sinasabi ng ating, saan na ba yun? Night wind. Alisin mo ang pag-aalala at yung takot. Yung takot mo na harapin ang isang bagay or sitwasyon, ano? Siguro may takot, meron kang ganun, ano? Ikaw lang nakakaalam yan, ha? And then, so, yun, sinasabi sa'yo ng ating card na harapin mo ng isang bagay or sitwasyon. Then, eto rin ang ating rising above na oracle card. So, sinasabi na rin ito na sinabi ko kanina na tigilan mo ang pag-iisip, ano? Kaya itong ating 5 of Wands, eto, no? Na reverse, sinasabi na ang hidwaan ay matatapos din, ano? At itong ating Hermit naman, din, ano, katulad din to ng ating rising above na oracle card. Nagpapahiwatig siya sa'yo na ilayo mo ang sarili mo kung kinakailangan. At mas mabuting magmuni-muni ka at mag-reflect ka muna. Isipin mo kung ano ang gulo, kung ano ang gulong nangyayari or ang gulo mong anong masasabi natin? Gulong nangyayari or gulong susunod, ano? Sa susunod na buwan, sa susunod na taon, linggo, araw, hindi ko alam. So, sa madaling salita, magmuni-muni ka muna, ano? At ano ba talaga ang kinakatakutan mo kung sakasakali, ano? Yan ang sinasabi sa iyo ng ating baraha, no? Meron tayong the Fool dito. Ito namang ating the Fool, ano? Sinasabi naman na Scorpio, i-commit mo ang sarili mo sa hinaharap mong pagsubok, ano? Mag-ingat ka sa mga salita at kilos na gagawin at bibitawan mo. Kung ano man ang iyong sinasabi or kinikilos, dapat panagutan mo, no? Marahil sa iyong kapalaran, may mga bagay na mahirap lutasin or kumbaga pambihirang sitwasyon, ano, na maaring mahirap gawan ng solusyon. Pero sinasabi ng ating 10 of Swords naman, ano, plus yung ating 5 of Wands na reverse, na kung may pag-aalsa ng mga problema, ito ay malalampasan at matatapos din. Kung ibabalik mo ang ating 2 of Pentacles, plus yung the Sun, plus eto na rin, yung ating King of Wands. So, yung positive na pag-uugali nyo. Ikaw at yung person, ano? Yung positibong gawain na ginawa nyo. No? At mababalik nyo yan. Yan ang pahiwatig ng ating baraha. Then, move on tayo dito sa ating 4 of Pentacles. Ito namang 4 of Pentacles na to, no? Bali, tingin ko, no, sa iyo, Scorpio, advice card mo to.
sa mga pagsubok na pinagdaanan mo or pagdadaanan mo pa lang, sinasabi nito, kung nagpatawad ka ng tao, huwag mo nang ulit-ulitin sa harapan niya ang mga maling ginawa niya. Ibaon mo na sa limot. At huwag kang maging kuripot, magbigay ka ng iyong pagmamahal. Yun ang pinaka-advice nito, For example, ano ba maibibigay kong example? For example, ng babae yung asawa mo. Then, pinatawad mo siya, So, nagkabalikan kayo. Tinanggap mo ulit siya. Pero, hindi mo naman sigurado kung buo sa puso mo, Basta tinanggap mo lang siya. Dahil siguro may kung anong kondisyones, Hindi ko alam. Let's say, ambawa dahil sa mga anak mo, or dahil kailangan mo ng financial, or may mga ganong sitwasyon, Kasi nasabi ng baraha, kung tinanggap mo siya, kung pinatawad mo siya, tanggapin mo siya ng buong puso. Para hindi mo na, kumbaga, kasi pag hindi buo yung puso mo, ang mangyayari, uulit-ulitin mo parang isusumbat mo sa kanya yung mga kamaliang ginawa niya. So, sinasabi nito, maging open ka. Kapag tinanggap mo na siya, kalimutan mo na yung ginawa niya, burahin mo na. Tanggapin mo siya ng buo sa puso mo. Open arm, kumbaga, At gawin nyo, sa gawing ganyan, madidevelop nyo ang inyong relasyon, bagong relasyon, And then, kanina pa ako na-conscious, kasi meron ako nakakita ditong angel number. Ito, 10 of Swords. And then, 10 of Cups. So, angel number 1010. Ito ay palatandaan ng kaligayahan, So, tingin ko talaga maganda ang inyong magiging kalalabasan, Pero nasa sa inyo yan, Scorpio. Pero ang sinasabi ng barahan natin, maganda. Kasi, eto palatandaan ng kaligayahan. So, kumilos ka kung ano ang iyong nadarama. Iwasan ang pagiging selfish. The same din ito sa ating Four of Pentacles, Eto. So, tanggapin mo ng buo ang iyong person, Kung sakali mang patatawarin mo, And then, meron din tayong angel number 4 at saka 5. So, angel number 45. Ito ang nakakita ko. So, kung kailangan mong baguhin ang isang bagay, simulan mo sa tamang panahon. So, konektado rin to sa ating apprehension na oracle card, Na huwag mong ipagpaliban, kumilos ka ng naayon sa panahon, So, Scorpio, ang swerte mo kasi lahat ng oracle dito na clarify natin sa ating baraha. At ang ganda ng mensahe ng iyong main card. Ito, Positive. And then yung ating angel number 1010. So, tingin ko, hindi naman pangit ang kinalabasan ng ating reading ngayon, Well, anyway, Scorpio, ikaw nang bahalang umintindi, kung ano sa tingin mo, kung ito ba ang mensahe para sa iyo, sa sitwasyon mo ngayon. Then, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it na lang, At kung sa tingin mo, maaari mong i-apply ang mga advice card na sinabi ng ating baraha, then nasa sa iyo yan, So, Scorpio, hanggang dito na lang po ang ating reading at good luck na lang sa iyo. Namaste po. Bye-bye.